Sa puntong ito, makausap po naman natin si Attorney Levito Baligod, abogado po ng whistleblower na si Ben Orluy. Magandang hapon po, Attorney Baligod. Ay, magandang hapon po. Opo, at sa ngayon po ba itong nangyayaring manhunt laban kay Janet Napoles at sa kapatid niya, ano po ang saloobin o pananaw niyo po tungkol dito? Una, Jay, IGG ay nakakalungkot ito po dahil ang nagkasuhan ay magkakamag-anak. This is a tragedy for the family. Ngunit kailangan po kasing harapin ni Ginang Napoles at panagutan yung mga asunto laban sa kanya. Yung pag-issue po ng warrant of arrest ng RTC Branch 150 ay patunay lamang na pati yung husgado ay nakikita na merong probable cause para litisin si Ginang Napoles at ng kanyang kapatid. At sana ay makipag-cooperate sila at kung wala talaga po silang kasalanan, ay dapat harapin nila ang asunto at gaya nga ng laging sinasabi ng ating Supreme Court, kung sila po ay tatakas o yung flight na sinasabi ay indikasyon po yan na guilty sila. Ngunit kung wala po silang kasalanan, ay dapat kasintapang sila ng leon na harapin itong asunto laban sa kanila. Opo. Sa tingin niyo po ba, ito pong nangyari na pagpapalabas ng warrant sa kaso pong serious illegal detention, nagpapalakas naman po doon sa issue po ng pork barrel scam na isiniwalat po ng inyong kliyente? Yung motibo po kasi ng pag-detain kay Ben Orluy ay konektado doon sa nalalaman niya na operasyon ni Ginang Napoles po. Kaya masasabi po natin na talagang dinetain si Ben Orluy dahil nga sa nalalaman niya sa mga anomalyang ito. At magpapalakas po dahil kailangang i-prove din namin yung mga nasabi na mga alegasyon ni Ben Orluy at saka yung mga iba pang whistleblowers. Opo. At kanina po na nalatalat po sa Philippine Daily Inquirer yung kabuuan po ng kanilang interview dito kay Mrs. Napoles at binabanggit po niya na merong ibang boss itong si Ben Orluy na hindi po pinangalanan. Ano po ang masasabi niyo rito? Ay isa po yan sa marami na nilang mga kathang isip po. Marami po kasi silang ginagawang mga rason o ginagawang mga istorya para malihis sa kanila yung totoong issue. Kung totoo po na merong boss si Ben Orluy ay pwede naman ho niya sanang pangalanan para naman na hindi mabitin ang ating bayan sa kaiisip kung sino ba itong boss ni Ben Orluy. Nagkikreate lang po sila ng isang doubt para baka sakaling yung bayan ay magduda kay Ben Orluy. Pero sa pagkakaalam ko po, ang boss ni Ben Orluy nung nagtatrabaho pa lamang siya ay walang iba kundi si Ginang Napoles. Opo. Sa tingin niyo po ba yung ginagawa rin ng BIR malaking tulong din po para talagang matuntun yung kayamanan o kung meron man o wala dito po sa kilagi ng Napoles? Jiggy, sa totoo lang ay wala pa akong nararamdaman na hakbang na ginagawa ng BIR. Kung sakali na meron man na hindi ko lamang alam, ay ipagpaumanhin nila at sana nga ay tutukan ng BIR yung kanilang investigasyon dahil napakalaki po ng ari-arian ni Ginang Napoles dito sa Pilipinas at saka sa ibang bansa. At sana ipakita rin ng BIR sa bayan natin kung magkano ba ang binayaran ni Ginang Napoles na income tax niya nitong nakaraang taon para makita natin na totoong idineklara niya ng husto o tama yung kanyang kayamanan. Sana po madaliin talaga ng BIR yung kanilang investigasyon din. Apo, Attorney Baligod, panguling katanungan po o mensahe na lang po siguro kung napapanood po tayo nila Ginang Napoles na mamonitor tayo at kanyang kapatid, ano po ang nais niyong sabihin para sa kanila?
Ang masasabi ko po ay ipagpaumanhin na lamang nila kung humantong sa ganitong stage yung kasuhan nila na magkakamag-anak. Sa totoo lamang po ay ako mismo personal ay naaawa rin ako lalo na sa mga anak po nila. Pero kailangan po talaga nilang harapin yung asunto laban sa kanila at kung wala po silang kasalanan, kung naniniwala sila na wala silang kasalanan, inosente sila, ay mas makakabuti po sa kanila na harapin na lamang po nila itong asunto. They surrender themselves to the authorities para maumpisahan na po ang paglilitis. Yun lamang po. Apo. Maraming salamat po, Attorney Levito Baligod, abogado po ng whistleblower na si Ben Hurluy. Maraming salamat po, Attorney.